Magandang gabi. Ikaw ay nakikinig sa M-Charm Stories. Dito, hindi namin minamadali ang kwento. Hindi rin namin ito isinisigaw. Para ito sa mga sandaling tahimik na ang mundo at mas malinaw na ang nararamdaman kaysa sa iniisip. Kung hawak mo ang gabi ngayon, hayaan mong samahan ka ng isang lihim. Nung una, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na tapos na sapat na ang alaala, na mas ligtas ang manahimik kaysa umasa ulit. Pero may mga gabi na hindi sumusunod ang puso. May mga sandaling sapat na ang pagdaan niya sa tabi ko para bumigat ang hininga ko. Parang may init na matagal ko nang ikinandado. Unti-unting kumakatok. Mahal ko siya. At ang pagmamahal na iyon ay marunong maghintay, pero ayaw mamatay. Sa paghahanap ko ng sagot, nadiskubre ko ang M-Charm Emporium na nagbebenta ng mga charm amulets. Hindi ko agad alam kung maniniwala ba ako. Tahimik lang akong nagbasa, nakinig, at nagtanong sa sarili kung handa pa ba akong sumugal. Hindi ako pinangakuan ng himala. Walang nagsabing madali. Ang malinaw, kailangan kong maging tapat sa gusto ko. At ang gusto ko ay maramdaman niya ulit ako. Sa unang gabi, hawak ko ang sex amulet sa palad ko. Hindi ko agad isinara ang kamo. Hinayaan kong dumampi ang lamig nito sa balat ko. Parang paalala na ang apoy ay hindi minamadali. Ginamit ko ang pry oil ng dahan-dahan. Isang patak sa pulso, isa sa lingid, isa sa likod ng tenga. Hindi para makita ng iba, kundi para maramdaman ko mismo na may binubuhay akong intensyon. Tahimik kong hinalo ang gayuma sa pagkain. Walang kakaibang galaw, walang ritual na halata. Taning bulong na halos hininga lang. At damdaming hindi ko kayang ipaliwanag. Sa mga unang daan, wala akong hinanap na pagbabago. Hanggang isang gabi, napansin kong mas tumatagal ang titig niya. Hindi direkta, parang pasulyap, parang sinusukat kung lalapit ba o aatras. At sa pagitan ng mga tingin yon, may init na bumabalik. Hindi pa apoy, pero sapat para gumising ang katawan ko. Nang dumaan siya sa likod ko, ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi kami nagdikit. May pagitan na manipis, yung klasing distansyang mas nakakapagpabilis ng tibok ng puso kaysa sa mismong hawak. Umupo siya sa tabi ko, hindi sobrang lapit. Hindi rin malayo. Sapat lang para maramdaman ang galaw ng dibdib niya sa bawat hininga. Tahimik kaming pareho, pero ang katahimikan ay puno ng ibig sabihin. May sandaling umabot ang kamay niya sa mesa. Halos magdikit ang mga daliri namin. Hindi nangyari, pero pareho naming alam na pwede sana. Sa mga sumunod na daan, mas madalas siyang lumalapit. Mas humahaba ang mga sandaling pareho kaming tahimik. Parang may hinihintay, parang may ayaw maunang gumalaw. Isang gabi, inabot niya ang baso ko. Nagtagal ang kamay niya sa akin ng 1 segundo. Hindi sapat para tawaging hawak, pero sapat para mag-iwan ng init sa balat ko. Hindi siya umatras agad. At ako rin, hindi gumalaw. Sa mga gabing yon, mas bumibigat ang hininga. Mas humahaba ang mga tinin. Mas nagiging malinaw ang sinasabi ng katahimikan. Nang minsang umupo siya sa kama, naroon lang ako sa tabi. Hindi kami nag-uusap. Pero ramdam ko ang tensyon. Parang hangin na handang pumutok kapag may unang gumalaw. Umabot ang kamay niya sa buhok ko. Hindi niya hinawakan. Huminto siya sa ere. Parang nagtatanong kung pwede na ba. Hindi ko siya tinignan.
hindi ko rin siya pinigilan. At nang tuluyan niyang ipatong ang kamay niya, hindi iyon minamadali. Parang binibigyan niya ng oras ang sandali. Parang sinisigurong totoo ang bawat damdamin. Mas humahaba ang yakap. Mas bumabagal ang kilos. Parang bawat haplos ay may ibig sabihin. Parang bawat sandali ay may lihim na kasunduan. May mga gabing mas nagiging malapit ang katawan namin. Hindi laging may salita. Minsan, sapat na ang pagdikit ng noo. Ang sabay na hininga. Ang kamay na marahang dumulo sa likod, hindi minamadali. Parang binibilang ang tibok ng puso. May mga halik na mabagal, hindi gutom. Hindi padalos-dalos. Parang sinisigurong naroon pa rin ang init bago tuluyang lumalim ang gabi. At sa bawat paglapit, ramdam kong nagbabago ang balanse. Ang dating ako ang naghahabol, ngayon ako na ang hinihila palapit. Parang nabaligtad ang mundo. Parang ang init na matagal naming itinago ay bumalik. Mas maingat. Mas malalim. Mas totoo. Isang umaga, nagising ako na may ngiti. Hindi dahil may pangako, kundi dahil ramdam kong may pagbabago na hindi ko pinilit. Doon ko naintindihan, ang gayuma ay hindi para pilitin ang damdamin. Ito ay para gumising ng init na ayaw pang mamatay. At kung tatanungin ako ngayon kung nagsisi ba ako, ngingiti lang ako. Dahil ang pagmamahal na akala ko'y malamig na, bumalik. Sa pagitan ng mga halos magdikit na daliri. Sa mga yakap na hindi minamadali. At sa mga gabing hindi na kailangang humabol para maramdaman ang init. Kung ang kwentong ito ay may binuksang pahina sa'yo, kung may init na gumalaw kahit tahimik, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa M-Charm Stories. Marami pa kaming kwentong binubulong sa dilim para sa mga handang makaramdam at handang umamin sa sarili. Magandang gabi at tandaan, minsan, ang apoy ay hindi sumisiklab. Dahan-dahan lang itong bumabalik.